Unang malakas na ulan itala sa amin sa Caloocan kahapon. Na inaasahan pa rin mga ganyang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila ngayong weekend. Pero ang bahagi ng Mindanao patuloy na makakaranas ng malakas na ulan dulot pa rin ng near equatorial extension ng embedded ng intertropical convergence zone. At dalawang sunod-sunod na pagyanig na itala ngayong umaga. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, February 15, 2025. Ang oras sa ating prospect may umaga ay alas 9:47 na ng umaga. Well, inasahan nga po natin kung naalala nyo kahapon, nagkaroon na naman tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, which is hindi naman nagkamali ang ating forecast sa ating mga pag-uulat. Dahil nga po sa again ay unti-unti na nga po kasing magpapalit na ang klima at unti-unti nang nagbabago ang daloy ng malamig na hangin. So humihina na unti-unti yung daloy ng hangin sa Northern Hemisphere na bunsod ng unti-unting pagnipis ng ating northeast monsoon na at nasa halos extreme northern Luzon na ang daloy o boundary ng cold front. Kaya yung most na daloy na ating amihan sa Luzon medyo bawas na po, kabilang na ang bahagi ng Metro Manila. Kaya yung pagpapalit ng temperatura nagbubunsod yan ng pagtaas ng stellis at magbubuhos ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na mararamdaman na po ng mga taga Metro Manila, which is ilang araw na nating nararamdaman yan dito sa NCR. Samantala sa ating Doppler radar imagery, kung sisilipin natin, may mga ilang water vapor pa rin accumulated, kabilang na ang ilang bahagi ng Mindoro at ilang parte ng Calabarzon area. So expected pa rin ang mga isolated at mga scattered rain showers na may ilang mga pagkulog at pagkidlat ang iiral ha. So medyo prepare pa rin at magdala po ng pananggalang sa ulan lalo na araw ng sahod ngayong Sabado. Sa mga ibang kumpanya na nagpapasahod pa rin kahit weekend o Sabado. May iba kasi is kahapon pa raw ibinibigay na ng maaga yung kanilang mga sweldo. Kasi Biyernes kahapon at ngayon kasi Sabado. So, depende yan. Pero, alinman ang kumpanya ang nagbibigay ng gantong araw ng Sabado na 15, expected ay marami pong nasa bumibiyahe ngayon sa labas at expected ang mga isolated rain showers pa rin nitong ngayong araw. So, medyo prepare po tayo ng pananggalang sa ulan anytime, especially uli sa may bandang hapon po at paggabi. Na kung saan ay madalas tumataas ang concentration ng saturation ng water vapor na nagbubunsod nga po ng mga isolated rain showers. So kahapon bigla ang buhos nga po ng ulan, di ba? Tumagal nga po ng halos 1 oras ang naging buhos ng ulan sa amin sa Caloocan kahapon. May mga ilang pagkulog at pagkilat ang nadedetect na aking lightning detection system, pero so far nasa karagatan ito. So, ingat na lamang po. At sa ating current conditions, merong earthquake detection tayong naitala. Ayan. So, tatalakayin natin yan may konti. May magnitude 5 o mahigit ang naitala na pagyanig dito sa atin sa Pilipinas. So, silipin po natin yan mayang konti lang. Pero unahin muna natin yung ating current conditions. Overcast, gloomy pa rin tayo. Haze at mostly cloudy po ang aasahan natin maghapon ang iiral dito sa atin sa Metro Manila. So kitang-kita po na sa paligid natin, base na rin sa aking live CCTV snapshots, ay very gloomy at haze ang paligid. So medyo makulimlim, yan. So anytime na lamang magkakaroon na naman kami ng mga isolated rain showers, lalo na mamayang hapon. So be ready mga folks. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 4:09 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon nasa 29.4 degrees Celsius ang pinaka-highest temperature namin. So medyo comfortable pa rin at medyo malamig pa rin. Ang highest air temperature namin kahapon nito ng hapon at 1:20 PM. Ibig sabihin, mababa ang aming naging heat index kahapon na nasa 35.6 degrees Celsius lamang
ang pinakamataas na heat index. Hindi gaya ng isang araw. Tumaas agad ng mga 43 degrees. Kung tatawid naman natin sa peaks, extremes in past 24 hours, nanguna ang Zamboanga Peninsula na may pinaka-highest of 33.4 degrees Celsius na pinakamataas na init pandama, na air temperature, Sa lowest temperature sa Baguio ay 16.4 degrees Celsius ang lowest temperature na naitala sa bansa. At sa Dipolog naman ay nakaranas ng 36 mm na total rainfall. Pero sa amin sa Caloocan kahapon, nakapagtala kami ng 25.2 mm na total rainfall. So, ito na yung pinakamalakas na boost ng ulan sa amin sa Caloocan ngayong month of February 2025. Last January, umabot po ng 40 mm. Halos 40 mm mahigit ang naging total rainfall sa amin last month ng January. Ngayon ay ditong kahapon, 25.2 mm ang naging total rainfall so far. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung may mas mataas pa sa 25 mm ang magiging ulan namin sa Caloocan. So, nakaka 12.9 mm na kami sa loob ng isang linggo na total rainfall. So, nanatiling way below normal. Total rainfall namin ngayong February ay 38.1 mm na. So, halos malagpasan na niya ang total rainfall last January. So, dahil dyan ay maaring mas mahihigitan na ng February rainfall o total accumulated rainfall ang January kung magtuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa amin sa mga susunod na araw o ngayong araw. Pag umulan ngayong araw, wala na. Mahihigitan na niya yung total rainfall last January. So, at least malinaw yan mga folks. Samantala sa ating outside humidity, high concentration tayo ng cold humidity. So, 81% po, ibig sabihin mataas ang chance na pag-ulan yan. At walang nagbago since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, 1,011 hectopascals, and steady ito since last hour. At nanatiling moderate ang ating air concentration. So, magmas pa rin po sa mga sensitibong mga baga, ha? Nasa moderate na po na tumataas ng bahagya ang ating high tide. So, kung sisilipin muli natin kung maalon pa rin ba sa bansa, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, base sa ating global assessment monitoring sa significant wave height, ay medyo mataas ang alon dyan sa may bandang silangang parte pa rin ng Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. So medyo umaabot pa rin sa 1.25 meters ang taas. So medyo delikado sa mga maliliit na mangingisda, ganun din sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, na umaabot pa rin ng 1.25 meters ang taas. Pero sa ibaba ng kanluran ng bansa, medyo kalmado naman ang karagatan, so pwede po pumalaot dyan, maliban na naman sa silangang bahagi nga po ng bansa natin, especially sa northeastern Luzon, pababa ng Eastern Visayas area. Medyo mataas po yung alon dyan. At mula naman sa may bandang Eastern Mindanao, siguro within 5 nautical miles, medyo kalmado ang dagat. Pag lumagpas ka na ng 5 nautical miles, medyo rough na po yung karagatan dyan. Maabot ng mahigit 1 meters, so delikado pa rin sa mga maliliit nating mangingisda. So medyo alalay lang po, magsama na lamang kayo ng mga medium sea crabs para maalalayan yung mga maliliit nating mangingisda. Dahil medyo maalon-alon pa rin na umaabot sa mahigit 1 meters ang taas ng alon natin. So medyo delikado pa rin sa mga maliliit na mangingisda natin. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at inasang lulubog ito mamayang eksakto 6 o'clock PM at ang ating warning gibus na 94% illuminated ng liwanag ng buwan ay mamayang gabi pa po ng 8:10 PM ito magmo-moonrise at kinabukasan na ng umaga 7:51 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas na linggo, patuloy tayong makakaranas ng maulap na papawirin at asahan ang mga localized thunderstorms kahit dito sa Metro Manila gaya kahapon. So magdala po ng payong, importante po yan ngayon. Ganon din bukas ng linggo ay halos stationary. Chance ng pag-ulan nga lang ngayong araw ay 97 to 100%, pero bukas daw ng linggo maglalaro lamang sa 26 to 30% ang chance na uulanin sa Metro Manila. So typically, mga isolated rain showers lamang ito. So maaring light to moderate or maaring moderate at biglang heavy rain showers na maaring tatagal ng at least 30 minutes and then titila din kaagad. So most probably isolated rain showers. Again, nagbabago na po kasi unti-unti
yung ating klima. At yung Madden-Julian Oscillation na kasi ay tumatawid na po dito sa may bandang east portions ng ating bansa. So nakaka-assimilate pa siya ng water vapor yung Madden-Julian Oscillation. Nagkakaroon pa ng kasalukuyang Julian Oscillation ng rainfall dito sa atin sa Pilipinas. So medyo tumataas ang mga isolated rain showers. And then pag tumila na yan na yung mas mararamdaman na natin ang mas maalinsangang temperatura na. Unti-unti yan. Hindi pa totally hot dry season sa atin. Siyempre, slowly pa lamang yan. Dahil habang mabagal na nagpapalit ang posisyon ng ating mundo, dahan-dahan ding nagbabago ang ating klima. So hindi po agad-agad yan mga folks. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius. Lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang bahagi ng northern part ng Luzon. Magiging maulap pa rin, lalo na sa silangang parte ng Cagayan Valley, the rest ng Isabela at areas ng Kasiguran Aurora. Makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat at pag-ulan na may mga pagkidlat at pagkulog na iiral. So, magdala po kayo ng payong at ingat na lamang kung sakaling nagkaroon ng flash floods kung tuloy-tuloy na naging malakas ang ulan sa inyo dyan. Pero kitang-kita sa satellite imagery dito ay malawakan ang cluster ng kaulapan na may ilang moderate and some heavy rain showers na iiral ngayon sa may bandang Isabela at Kasiguran Aurora. So asahan po magiging maulan dyan. Bagamat maulap naman sa may bandang kanluran ng Luzon, expected na medyo katamtaman ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Partly cloudy po, pababa na yan ng Central Luzon at kanluran ng Zambales. Pero nakataas kasi at least mga 44% chances daw kayo na uulanin. So, typically, isolated rain showers lamang ang iiral dito. Halos diffuse na po yung shear line, pero yung boundary, kitang-kita pa rin yung frontal system o yung cold front. Ayan, yung boundary ng cold front. Medyo nahahawi na pataas yung boundary nito. Kaya patuloy pa rin na at least may daloy pa rin tayo ng amihan dito sa may bandang extreme Northern Luzon, especially ng taga Batanes Group of Island na mas mararamdaman pa ang ginaw ng amihan dyan. Pero dito sa kalupaan ng Central Luzon pababa ng Southern Luzon, unti-unti hindi na natin halos mararamdaman na sa umaga ang amihan. Madalas bandang hapon o gabi na lamang natin yun mararamdaman ng bahagyana. Habang unti-unting nawawala unti-unti yung ating northeast monsoon sa NCR pababa. Ngayon, ang papalit naman dito ay maulap at maulan. So, isolated po ang asahan natin. Kabilang na ang Southern Luzon, ilang parte ng Mimaropa. Bagamat mas katamtaman ngayon ang umiira sa may Mimaropa, pero expected ang magiging maulan maya-maya o within 24-hour period o 12-hour period. Asahan na magpapang-abot yung ilang cluster ng kaulapan sa may bandang Palawan, sa may bandang Zamboanga hanggang Palawan, ay asahan ang biglaang mga moderate and some heavy rain shower. Sa ngayon, maaraw muna sa inyo dyan at katamtaman. Pero anytime uulan sa inyo, so be-prepare na lamang sa mga taga-Palawan Palawenyo na maaring ulanin kayo siguro mga mamayang hapon. So be ready na lamang sa pananggalang sa ulan. Nakasalukuyan, moderate at maaraw muna sa inyo dyan sa Palawan. Ganon din sa bandang Cuyo, El Nido at maging sa may bandang Mindoro, na mostly ay maaraw sa parte ng Negros Occidental. Sa may bandang Negros Oriental, nagiging maulap. So, expected pa rin ang mga scattered rain showers and localized thunderstorms. Kabilang na ang bahagi ng Bicol region na kalat-kalat ang magiging pag-ulan po dyan ngayong maghapon. Sa ngayon, maulap ang paligid ninyo sa buong Bicol region mula Camarines Sur and the rest ng Legazpi hanggang Sorsogon po. Nakakaranas ng mga ilang light to sa moderate rain showers ang bahagi ng dyan sa may bandang Catanduanes Island. So nakakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers dyan at ilang bahagi ng bandang Albay at Sorsogon. So mga kalat-kalat na isolated rain showers. Dito naman sa may Marinduque, nakakaranas din kayo ng mga light to moderate showers. So magdala ng payong, kabilang na ang the rest ng Southern Luzon mula Romblon, Masbate, na kung saan may nagkaroon ng magnitude 5 mahigit na pagyanig dyan. So, tatalakayin natin yan maya-maya. Sa ngayon ay katamtaman at partly to mostly cloudy ang umiira sa bahagi ng Masbate at Burgos Island. So, asahan pa rin na nakataas ang forecast na uulanin sa inyo dyan ngayong hapon. So, be prepared pa rin sa inyong pananggalang sa ulan.
Maulap at kalat-kalat na pag-ulan din ang aasahan ng mga taga Panay Island at Negros Region, especially dyan sa bahagi ng Capiz at Aklan hanggang Iloilo, patawid na yan ng Bacolod, and the rest ng Negros Occidental ay magiging maulap, so isolated din ang mga pag-ulan ang iiral. Moderate to heavy rain showers naman pagdating sa katimugang bahagi ng Sipalay at Hinaboban at patawid ng bandang Negros Oriental. Diyan sa may bandang Basay, Bayawan, pababa na yan ng bandang Siaton, kasama na ang parte ng Dumaguete hanggang Bais. So, ingat po sa potensyal na bigla ang malakas na buhos ng ulan at flash floods lalo na ng mga taga Dumaguete at Siquijor. Maulap din ang parte ng Cebu, so expected din ang mga isolated rain showers ngayong maghapon, kabilang na ang Bohol. Yan, expected ang biglaang moderate to some heavy rain showers na hindi naman tumatagal na mahigit 1 oras. Medyo cluster po ito, so prepare na lamang sa pananggalang sa ulan. Ganon din sa bahagi ng Leyte na kasalukuyang medyo moderate at maaraw sa inyo dyan, pero asahan na maya-mayang konti magiging maulap at mga kalat-kalat na pag-ulan din ang iral ngayong maghapon, especially sa katimugang bahagi ng Southern Leyte, ng San Francisco, pataas ng Baybay. Ganon din ang mararanasan ng mga taga-Tacloban at Ormoc. Sa ngayon, medyo maaraw muna kayo dyan, medyo katamtaman ang inyong panahon, pero asahan din ang mga isolated rain showers at localized thunderstorms magsapit po ng hapon. Dahil po yung water vapor, mataas po yung water vapor accumulation dahil po sa Estelis. Ayan, may Estelis po kasi tayo. Malakas na po yung Estelis dyan sa may bandang Eastern Visayas. Mas ramdam na po ninyo yung medyo maalinsangan, bunsod po ng Estelis dyan. So medyo mataas ang water vapor dyan. Ngayon, medyo maaraw, maya-maya magiging maulap at magkakaroon kayo ng mga isolated rain showers. So prepare na lamang po. Pagdating naman sa Mindanao, moderate to heavy rain showers ngayon ang nararanasan ng mga taga Zamboanga Peninsula, especially Zamboanga del Norte hanggang Zamboanga Sibugay and the rest ng Dipolog. Pababa na yan ng bandang Zamboanga del Sur, damay na rin ang Misamis Occidental hanggang Lanao del Norte. So, malakas ang ulan ngayon ang naranasan ng mga taga Zamboanga City hanggang sa isla ng Basilan at Hulo-Sulo. Ingat po sa potensyal na pagbaha, wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So, take note yan. At mula naman sa Lanao del Sur, kasama na ang area ng Lanao del Sur, magiging maulap at mga kalat-kalat din ng mga ilang light to some moderate and heavy rain showers na clusterized din ang pagbuhos ng ulan. Moderate to heavy rain showers din ang mararamdaman ng mga taga Buldon Bara mula dyan sa boundary ng Lanao del Sur. Papasok na yun ng bandang Maguindanao del Norte, North Cotabato, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat and the rest ng Coronadal at South Cotabato. Pababa na yun ng Sarangani, General Santos City and the rest ng Kidapawan sa sakop ng Cotabato, Davao del Sur hanggang dyan sa may bandang Davao Occidental. Moderate to some violent rain showers ang naranasan ninyo dyan. So ingat po sa mga biglaang flash floods po. Ano pang nagbubunsod dyan? Well, yung surface trap dito na nag-embedded, yan, tumatawid yan ng Sorsogon hanggang Zamboanga Peninsula. Yan, yung equatorial trough na yan. Tapos naka-embed yung Intertropical Convergence Zone, which is nababasa niyo yan kay Pag-asa. Nandito po yung embedded ng Intertropical Convergence Zone. Yan, yung ITCC dito. Tapos yung near equatorial trough nandito, yung concentration ng near equatorial trough. So naka-embed siya sa ITCC. Yan. Kaya nagbubunsod ng mataas na water vapor at nagbubuhos ng malalakas na ulan, especially dyan sa iba ng Davao Region at Sorsogon area. So ingat na lamang mga folks. At mula sa bahagi ng sentro ng Mindanao, maulap din kayo dyan. So expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. So mga light to moderate showers ang medyo mararamdaman ng mga taga Bukidnon, especially ng mga taga Malay-Balay Bukidnon. Moderate and some heavy rain showers din ang inaasahan sa Davao City mismo and at the rest ng Davao del Norte. Magiging maulap at maulan din ang area ng Davao de Oro at Davao Oriental and the rest ng silangan ng Mindanao. Mula dyan sa bahagi po ng Banganga, Lingig hanggang Hinatuan, magiging moderate and heavy rain showers din kayo dyan. Titila din maya-maya bubuhos na naman ng malakas. Ganon din sa bahagi ng Surigao del Sur at the rest ng Caraga area. So magdala po ng pananggalang at ingat sa biglaang flash floods kung biglaang buhos na malakas na ulan. Ganon din sa hilaga ng Mindanao, especially ng mga taga Misamis Oriental, Cagayan de Oro and the rest ng Agusan del Norte. So magiging maulap at biglaang buhos ng malakas na ulan sa inyo dyan.
na hindi naman tumatagal ng mahigit 1 oras. Titigil yan, then maya uulan na naman. So ganun po ang mararanasan ninyong mga pag-ulan dyan sa may bandang Misamis region and the rest ng Caraga area. So mag-ingat na lamang po mga folks dahil expected pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod nga po ng embedded ng ITZZ at near equatorial trough sa bahagi ng Mindanao. So generally magiging gloomy tayo at haze at mga kalat-kalat na magiging pag-ulan sa halos buong bansa. So hindi na natin halos ramdam ang amihan sa umaga. Bandang gabi na lamang natin medyo mararamdaman ito dahil unti-unti na pong tumataas at humihina na po yung jet stream ng malamig na hangin dito sa may bandang Eastern China at Southern China. Medyo umaangat na siya uli dahil nagbabago na nga po unti-unti ang ating klima. So kamusta naman natin ang ating computer-generated tropical cyclone sector. So far ay meron tayong 2 binabantayan na invest o matuturing pa rin natin itong shallow trough lamang dahil hindi naman significantly nagiging aktibong low pressure area lalo na si 94W. Makikita natin dito, naka-embed lang siya ng intertropical convergence zone kaya medyo nagkakaroon ng shallow surface trough sa kanya. Kaya naging invest o itinaas siya bilang invest. Wala namang pagbabago at so far ay malayo pa ito sa bansa. Yan. Kung susukatin po natin yung actual approximate distance mula dito sa may bandang southeast ng Mindanao ay nasa layo o east ng Mindanao, nasa layo itong nasa 2,541 km east ng Southern Mindanao. Yan. Yung pinakamalayo ni 94W. Yan. So, alisin na po natin yan. At as of 10 o'clock AM ay walang pagbabago sa kanyang atmospheric pressure at mataas pa rin ang kanyang atmospheric pressure. So, walang pagbabago sa kanyang wind speed. Pero kumikilos ito pa west-southwest sa bilis na 16 km per hour. So medyo pa west-southwest muna ang galaw niya. Sumasabay siya sa daloy ng trough nito, kaulapan ng intertropical convergence zone line. So yun po. At ito namang si 93W ay halos under dissipation rate na siya. Kasi nasa peak na siya ng kanyang shallow circulation at hindi na niya kayang masustain pa yung pananatili dyan. Kaya sa mga international weather agencies, mapapansin niyo gaya ni Joint Typhoon Weather Center, inalis na nila si 93W bilang isang active invest na. So malayo pa't nasa labas pa naman pareho sa bansa ang dalawang invest low pressure area na ito at hindi naman significantly magiging aktibong bagyo itong dalawang ito na makakaapekto sa Pilipinas. So may kukonsider lamang natin sila na shallow trough. So mula dyan ay wala tayong significant forecast o maging ensemble forecast na ipinapakita. Wala. Ibig sabihin malinaw lamang na hindi ito magiging significant na magiging isang aktibong bagyo o low pressure area. Ni forecast for possible development for the next 48 hours ay wala namang indikasyon na ipinapakita dito. So anytime na lamang aalisin na lamang yan ng ating tropical cyclone sector. So, kung titingnan natin sa pinaka live na real-time na floater satellite imagery, ayan, may circulation pa rin siya, pero yung convectivity niya ay medyo pahina na ng pahina at unti-unti na discarded na siya habang kumikilos ito pa west-southwest dyan sa may bandang silangan ng Vietnam. You know? So nakakaranas pa rin ng ilang pag-ulan sa may bandang Vietnam pero yung expectancy na magiging malakas na bagyo yan, malabo na po talaga yan. Si 94W ay nanatiling malabo. Yan, napaka-shallow pa rin ng trough niya pero merong nagaganap na medyo Coriolis. Well, kasi nasa bandang equatorial line siya. So nagkakaroon siya ng Coriolis circulation pero yung upward low halos hindi pa organisado. Kaya hindi natin nakikitaan na ito ay magiging malakas din na bagyo. Yan, si 95W halos hindi na makilala dito sa satellite imagery na ito. So kung titingnan natin yung kanyang yung kanyang infrared color, halos hindi natin nakikitaan maging sa pinaka-infrared na color na nagkakaroon siya ng upward low convection. Halos wala. So kung yung water vapor pagbabasehan natin, halos hindi rin kita.
alongside lamang siya ng ITCZ, yung dala lamang ng ITCZ. Pero yung water vapor dala ng kanyang Coriolis circulation, halos hindi na makilala. So, negative talaga. Halos hindi makikita na magiging malalakas na bagyo itong mga ito. So, diretso agad tayo sa ating global assessment forecast para sa posibleng may susunod sa kanya, sigurado, kung may makikita tayo. Yan. So, mula sa mga computer models, wala rin tayo nakikitaan na anumang pamumuo na aggressive o tropical wave. So, patuloy pa rin yung embedded ng ITCZ sa may bandang katimugang bahagi ng bansa na magdadala pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa may bahagi ng Mindanao pa rin hanggang sa susunod na araw o magkakatapusan. Sa SMWF, ganun din ang pinapakita madalas ang surface trap dyan sa katimugan ng Mindanao na magbubunsod po ng mga kalat-kalat pa rin ang pag-ulan. So, walang nakikitaan tayong tropical wave hanggang sa katapusan, wala rin. Kahit kay NABGEM, wala. Very negative din. Kay Icon at kay GM, wala po tayong inaasahan na may makikita na may mabubuong sama ng panahon talaga. So, very negative. Ganon din sa ating global spectral model, wala. At makikita natin yung sunod-sunod na daloy na ng easterly. So, nagko-concentrate na po yung easterly habang numinipis ng numinipis yung amihan. Pero makikita natin dito, medyo yung northeasterlies medyo nag-accumulate pa by February 20 o 19. Medyo nagre-accumulate pa yung ating amihan. So, medyo medyo lumalakas ng bagya yung northeasterlies. Pero titingnan natin kung tuloy-tuloy na magiging mas malamig yan. Kasi parang maghahalo din kasi yung easterlies dito. So, tingnan natin kung mangunguna yung lamig kesa doon sa init dala ng easterlies. Pero makikita natin yung northeasterlies, medyo lumalakas naman yung bugso niya by February 19 to 20 onwards. So, tingnan natin kung yung lamig ng amihan, dadaloy pa siya sa huling pagkakataon. Hindi maganda. Medyo good news po ito kung medyo lalakas muli ang ating northeasterlies. So, forecast pa lang naman yan. So, tingnan natin dahil yung ating mean sea level pressure na natiling mataas pa rin. So, pwede pa rin magtuloy-tuloy na makaka-recover yung ating northeasterlies o yung lamig na simoy ng hangin galing sa itaas na aabot sa parte ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon sa mga susunod na araw or by February 19 to 20 next week. So, tingnan natin kung mangunguna yung lamig ng northeasterlies, babalik uli dito sa bahagi ng hilagang parte ng Luzon kasama na ang Southern Luzon by next week po yan. Well, tingnan na lamang po natin, pero malinaw na wala tayong inaasahan na may mabubuong anumang sama ng panahon. Maging sa ating West Pacific Basin monitoring, wala tayong nakikita na anumang forecast of anomaly o kahit na anumang anomaly sa ating tropical cyclone formation prediction. Wala So, negative po tayo. Wala tayong magiging komento dyan mga folks. At base na rin sa ating global traffic hazard ay magiging above average rin po lamang ang madalas na mararanasan natin sa katapusan ng February hanggang unang linggo na yan ng March 2025. Tumataas po, maabot ng 65 to 80%. So halos 50 to 65% ang chance ng probability na magkakaroon tayo ng above average rainfall sa bansa, especially sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Well, again, bunsod lamang din yan kasabay ng ating moderate La Nina at yung Magellan Oscillation na nandito po sa atin sa may bandang eastern sections ng bansa. Kaya tumataas yung average rainfall natin. Yung oscillation nandiyan kasi sa bansa. So, yun naman po pinakamalinaw natin na magiging analysis. Wala tayong inaasahang bagyo pa rin hanggang sa katapusan po ng February hanggang sa pagpasok po ng unang linggo ng March. Ayon na rin sa ating global assessment monitoring. Samantala sa Ulat Lindol, so far ay mula kahapon nagkaroon tayo ng detection ng malakas na pagyanig, magnitude 5.3 po ito sa may bandang northeast ng Hernani, Eastern Samar. Ngayong umaga naman ay mukhang may sunod-sunod na pagyanig na naitala tayo. Kaninang naipost na natin yan kanina sa Facebook page at meron na namang follow-up na sumunod na pagyanig. Well, kung titingnan natin sa pinaka seismic records, data feed mula kay PBOX kaninang 8:28 AM, yan, na-detect po ng aking seismometer yan, ayan, 8:28 AM. Nagkaroon ng intensity 3 na pagyanig kanina, umaga, dyan sa may bandang southwest ng Claveria, Masbate.
So naramdaman ng mga taga Masbate ang intensity 3 na pagyanig dahil 10 km lamang ang epicentral depth nito. Wala namang naitaas na possible tsunami pero yung aftershocks inaasahan na magkakaroon. Magnitude 5.1 po ito, so dinegrade po ni PBOX. Halos 5.8 kanina to eh. Ngayon ibinaba sa magnitude 5.1 na lamang. Yan. Sa may bandang Claveria, Masbate. Intensity 3 po ito nung madetect na aking seismometer sa Caloocan. 8:28 AM ang recorded kay PBOX, 8:29 AM naman ang recorded sa akin sa Caloocan. So mga 1 minute ang difference bago nag-arrive dito sa amin sa Caloocan yung S-wave. Yung S-wave ng lindol dito sa may bandang Claveria, Masbate. Yan. At sumunod naman as of 9:18 AM naman nagkaroon ng magnitude 5.5 naman. Same din ang epicentral depth 10 km lamang sa northeast ng Hermani, Eastern Samar. At sunod-sunod na po yung mga aftershocks dyan ha. So ingat po sa mga kababayan natin sa mga taga Eastern Samar. Yan. Lalo na ng mga taga Borongan, Maydulong, ayan, San Julian, Lorente hanggang Hernani. Ingat po kayo dyan. Dahil marami na rin kayong mga pagyanig dyan ha. Halos nasa may bandang Philippine Plate po ang epicenter nito kaninang 9:18 AM. Magnitude 5.5 po ito na naitala kanina lamang. So sunod-sunod po ang naging pagyanig ang na-detect at mukhang mayroong na-detect na another seismic activity sa aking seismogram pero mukhang sa labas ito ng bansa kasi mukhang teleseismic ito. So tingnan natin sa real-time world seismic monitoring kung ano ba yun. Ayun, 9:48 AM nagkaroon ng magnitude 5.7, 10 km din ang lalim sa southwestern Siberia, Russia. Yan. Oras natin sa Pilipinas ito 9:48 AM. So halos 57 AM naman dito, mga 9:57 AM dito sa amin sa Caloocan nang mag-arrive. So most probably galing ito sa Russia. Magnitude 5.7. Since mababaw po yung kanyang epicentral depth, na-detect ng aking seismometer. Ayun, oh. Pero matagal ang delay niya, ha? Ilang minuto rin ang dinelay niya. More than 9 minutes bago nag-arrive sa amin sa Caloocan. Well, galing kasi ng Siberia, Russia yan. At ang layo-layo niyan mula sa amin o mula sa atin sa Pilipinas. So, mula rito, ang layo. So, as expected na talaga natin na manggagaling yung epicentral mula rito hanggang dito sa amin sa Caloocan. Ilang minuto rin ang delay niyan, more than 9 minutes din ang itatagal niyan. Kaya magkakaroon ng medyo pag-delay. Kaya nag-arrive sa amin mga 9:56 o 57 AM ang arrival ng pagyanig sa may bandang Siberian, Russia. So kung sisilipin naman natin yung total historical earthquakes na natin ngayong araw. Yan, for the month of February, of course. Dibali, ayusin natin yan mga folks. Wala lang tayong oras para baguhin yung program nito. So, ang total earthquakes natin so far, 420 earthquakes na po. 396 dito is magnitude 2.0 pataas. 18 dito is magnitude 4.0 pataas. At 6 na po ang ating magnitude 5.0 pataas. 3 na sa may bandang Southern Luzon at Eastern Visayas at 2 naman sa may bandang Mindanao, pero halos bandang Indonesian Peninsula na to. Hindi gaya sa may bandang Southern Luzon at Visayas na halos nasa kalupaan ng ating bansa. So, 6 na po yung ating magnitude 5.0. Mukhang marami ang naging pagyanig sa atin ngayong buwan pero kakaunti ang total earthquakes pa natin so far na hindi pa umaabot ng 1,000 total earthquakes. Well, tingnan po natin mga folks kung aabot pa ito ng 1,000 dahil since nakakalahating buwan pa lamang tayo. So tingnan natin mga folks. At ingat po dahil dumarami po ang mga magnitude 5.0 na naitala natin ha. Dahil kung titingnan natin last January, yan, kung titingnan natin for the last January, makikita natin nasa 6 na po. Natapos ang month of January nasa total of 6 earthquakes po tayo na magnitude 5.0 pataas. O, di ba? Ngayong February ay nakaka-6 na magnitude 5.0 na po tayo.
na nakakalahating buwan pa lamang. So mukhang mas madami ngayon ang magkakaroon tayo ng posibleng magnitude 5.0 pataas. So medyo prepare po tayo mga folks sa mga unexpected events, lalo na sa mga pagyayanig, dahil mukhang malakas-lakas ang mga magiging pagyanig natin sa mga susunod na araw. At least medyo preparado po tayo dahil mataas ang proximity ng magkakaroon ng malalakas tayong paglindol ngayong February. Kasi nakaka-6 na po tayo na magnitude 5 na kalahating buwan pa lamang tayo. So medyo ingat po tayo at medyo alisto mga folks, lalo na sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao area. Medyo yanigin ang paligid ng yan. Hindi pa masyado tayo nakakaramdam sa batin ng Luzon, pero may mga cluster na po tayo ng mga mahihina at katamtamang pagyayanig. So medyo ingat pa rin at medyo prepare po tayo dahil gaya ng aking paliwanag, the more na mas konti ang nagiging pagyanig natin sa bansa, ay mas lalo tayong maging handa dahil maaaring yan ay nag-iipon pa ng mas malakas na enerhiya na kapag gumalaw yung ating mga subduction plates o mga tectonic plates natin, ay posibleng malakas ang i-release na pagyanig. So at least medyo prepare po tayo dyan sa mga possibility mga folks. At narito naman ang Tingting 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, February 15, 2025. Sabado, February 15, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isema yung mamaga. At nakataas na yun ang ating thunderstorm watch ngayon sa NCR. So anytime po within 12 hours ay nasa na naman tayo makakaranas ng mga pag-ulan ha, especially sa Metro Manila, Karatig, Metro Manila, gaya ng Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite po yan ha. So medyo prepare po tayo sa mga pananggalang lalo na mamayang hapon pa rin po. So gaya po rin kahapon, maaring mangyari na naman yan mamaya. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa aparato ko o reading na aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.